Patrick, and welcome sa programa. Marinal daw tabi, Sir Ferds, siringman sa gabos na naginanyog kan programa na ini sa radyo periodiko. Maray na aga sa gabos, mga kahiman mo. Apo, kasi sa ini tanganin maimpormaran ng publiko sa tuwing mga kandidato para igwasindan in mga magiging basihan sa pagpili. Alright, diretso ka na nga po, duman sa tuya sa katanduan na siyempre bilang kandidato pagka-gobernador. Ano po at permi pinatamaan po ang katanduan is ng typhoon. Sabi ko nga sa mga interviews, ang katanduan is sa uya piga manufacture ang bagyo. Ano pa mga plano mo? Nagigibon tanganing maging preparado permi kita. Every now and then talaga yung permi bagyo para mailigtas kita sa makasakuna. Yung prevention is better than cure. Ano mo, Sir Ferds, mga kahimanwa, nasanay na kita sa bagyo. Almost 10 na bagyo ang agi sa Satuya kada taon. Kitang mga katandunganon, very resilient dyan. Pero nakamundo tabi, ang bakong resilient, ang Satuyang gobyerno. Ang nangyayari, hilingon nyo tabi ngunyan, dai maning plataforma na malinaw ang gustong magdalagan na gobernador, haloy na sa pwesto, 19 anyos na ang pamilya ninda sa pwesto, pero ano ang klarong pigagibo? Taon-taon na nangyayari ini, pigakaarabutan na magkarala pa ang bagas. Pagka inabot ning bagyo, ning indulto, ang mga yero, 2 months na da ipag-aarabot. Talagang gapahiling na daining planong marinas, maski na pirang taon na nasa pag-gobyerno. Tamala, iba ang interes, no? So, sa parte mo po, ano yung mechanism? Ang kaipuhan talaga dyan, marinas na maipatupad, itong, kumbaga, adyan na may prepositioning na kita nin mga pangangaipo. Aram tanama na aabutan iyan kan bagyo, may prediction naman kumbaga, ang pag-asa, kung anong oras, kung pilang aldaw, na maabot ang bagyo. Pero kung daining kaplanuhan, talagang daini mangyayari. Ang sabi ko nga ni, unsi man sana ang satuyang munisipyo. Nga tatadai kita preparar na dati, kung igwa kita ning unsi man na trucks na naka-ready na. Pag sinabi halimbawa, adyan na ang bagyo. Sarong go sa ning gobernador, sasabihin ta, ang bagyo nagtama sa 5 munisipyo, iyo ang nanganaan. Edi, sarong pindot mo sa nakaan, go na ang mga nakaprepara na mga trucks na adya na ang mga pang-ayuda, dire-diretso ng aduman. Dahil nahahalato na may mga politiko pang mga arabot, dahil na masabi na, ay mapabiding pangaya kita, taigwa kita ning dati nang nakaredy dyan. No? Na pag-abot kang bagyo, aramta, kaipuhan, in minutes, diretsoan, lakaw, ang 5 truck, kung 5 ang munisipyo na inabutan, aduman diretso, no? Ang nangyayari sa ngunyan, 2 days na nag-abot, nainot pa ang tabang kang mga hali sa nasyonal, kang ABS-CBN, GMA7, kung ano-anong mga charitable institutions, pati na sa presidente, nakaabot pa uya. Pero ang mga namamayo, gaisip pa kung ano ang gigibuhon. Adya na nga ni ang imo, adya na ang NFA rice, dinarana kang mga senadores. Inabutan ng pirang oras, pirang taon. Inabutan ng pagpalit, 2025 na, dumampasa na. Distribuer ng mga bagas. Kaya arala pa ang mga bagas. So sa iyo pong administration, in case tawang kaning bandato ng katanduanes, anong strategic mechanism para at least ma-address ka agad yung proactive na pigasay mo? Adya na ang efficient buda effective management kang satuyang mga resources para sa resilient response sa mga bagyo tabi. Halimbawa ako, perang years na, 36 years ako sa Red Cross. Okay. Aramta na kung paano diretso ang pag-aksyon. Mahiling mo man tabi ang Red Cross within 24 hours. First to be there sa kung saan man ang sakuna na iyan. Nga tatada ita magigibodig di sa isla. Nga ta inaabutan ng 2 months na magaparahururon pa na ay mapabiding ngaya kami, magibo pa ka ini. Tinauna nga ni PBBM so 107 million budak ang ibang mga senadores. Inaan, hanggang ngunyan bagagaharapot pa ang mga tao. Ano daw
ang nangyari sa distribution. Dahil maning transparency, dahil maning integrity and accountability sa mga sistema. Pero kung talagang preparado kita, sabi ta nga ni, mas kitamaan ang bilog na isla kung may 11 na naka-ready dyan na truck. Sa sarong signal sa nakang gobernador, 11 na trucks, go! Nag-abot na ang bagyo, aramta na ang mga naapektuhan. Go ang trucks na iyan. In just 1 or 2 hours, nakaabutan. Pirang oras papunta sa Pandan, halimbawa. 2-3 hours, dapat adumana ang ayuda. Pero ini, sa ngunyan, ang inaabutan, 2 months, over-delayed. Bakuan na service yung mabilis, bakuan na service yung marinas. Alright. Yan ang service yung over-delayed. Haharion tatabian mga kahimanwa. Gigibuhon ta na efficient ang services para talagang ayuda makaabot sa taong apektado. Bako sa mga pili sa naning mga mayor o kapitan, kung sisay ang mga tawuhan ninda, mga leaders ninda, na iyo man sa ang nalilista, very unfair. Iyan ang haharion tatabi pag si Dr. Asansa ang naging gobernador kang isla, sisiguraduhon ta na patas tabi ang pagpapaabot ning ayuda sa gabos na tawo. Dahil man binagyuhan, halimbawa kining nakaaging bagyo, Pipito, dahil man masyadong nanganaan ang Birak, pero gaharapot na mismo ang mga taga Birak. Aw kahilak na kang mga tugang mi, kang mga kamag-anak mi na aduman sa norte. Nga tatan na kalima na kaming boxes ning DSWD. Nga tatarog ka ini. Kahilak duman na sa natabi ipadara. Taga-Birak na mismo ang gasabi ka ibig iyan. sabihin, sa imong administration, magiging comprehensive through coordination. Ano ini? And very fair. Ang centralized gigibunta, or fair na distribution ng ayuda tabi, buda igwa kita ng efficient and effective mechanism para ma-identify diretso sa indaw talaga uminabot ang bagyo sa inanganaan. Ta ini bakong balansyado. Por kitaga kandidato uya sa Birak, uya panganaan ning bagsak ning mga ayuda. Yapan uman sunaka natamaan ning husto. Kadakol mi tabi sa pag-ikot mi. Kaining mga nakaaging aldaw sana, Sir Ferds, nahiling mi. Kadakol pa ning mga harong. May mga pictures kami, ebidensya na itong piyasabi ninda na natawa na daan ng mga totally and partially damaged na houses. Garireklamo sa muya tabi ang mga kahimanwa. Hain man ngaya ang yero, hain man sa pigasabi ninda na ayuda na itao. Alright. So, something is wrong. Sir, sa lado kang infrastructure, halimbawa, kasi kadakla na beses sa Bagyo, sumbang panginot na tinampunta madaling, kumbaga vulnerable Anong preparation kang administration mo para maiwasan yung mga landslides na napaparalyze ang satuyang transportation because of typhoon? Well, ang pinakamahalaga talaga sa infrastructure, mahari ang korupsyon. Kasi ang nangyayari, ang hiling kang mga trapo, ang mga infrastructure projects uya, gatasan. Kung iyo ang mangyayari tabi, so kalidad, so talagang tunay na pondo para dyan, aramta na daima na pupunta 100% sa infrastructure. So kung mahahali ang korupsyon na iyan sa pagpapabiding pa sana, sa pagpili pa sana kan sa tuyang mga proyekto, mahihiling ta na dapat ikahang sa kung ano ang pangaipo kan sa tuyang mga barangay, kan sa tuyang mga munisipyo, aram ta na kaipuhan ning mga halimbawa ning evacuation areas of buildings. Nga ang iinuton, so pagpapakalsada or so kalsada ayos naman, rarauton otro tanganing kalsadahan otro. Nagugulat kami, magayon pa ang kalsada pigaraot na. Nga tatadyan pigalaog ang pondo. Samantalang igwaning mga lugar na mas nangaipo na magkaigwaning evacuation centers. Ang prioritization may problema. Taang nangyayari, ang gusto kan trapo, kung sa insinda makakuaning mas dakol o mas dakula na SOP, iyo ang pupunduhan na proyekto. Sala bagatabi, ang dapat ang gibuhon kang sa tuyang gobyerno kung ano ang pangaipo na infrastruktura kan sa tuyang mga kaimanwa, duman ibuhos. And then siguraduhon na talagang ang implementation, marinas na daing corruption, para kung igwa pa maning savings, yan, patotoo yan sa Katsu. Hilingon nyo tabi dyan, 17 na buildings ang tinugdok ta, worth 843 million in just 3 years. Pira ang naging savings niya to dyan. Kadakul. Kaya nakabakal ang Katsu ning 4 na mga brand new buses
para sa mga estudyante. Hilingon mo an, kung igwaning korupsyon, di daikutan aning basis ang mga estudyante. Pero dahil malinig ang pamamayo ni Dr. Asanza sa Katsu, dyan, ebidensya na punta tabi ang imo na siguro kung talagang iisipon, pinaunaan. Pero dahil da ikitagagibon kung mga anong kalokohan, nahiling na ibalik sa mga estudyante, igwasin daning mga bus, igwasin daning mga iba pang mga improvements, halimbawa sa library, nakabarakal ning additional na aircons sa mga classrooms. Hilingon nyo tabi, kung daikukurapon ang pondo, magakaigwaning savings. Leksyon iyan, hilingon nyo tabi ang Pasig. Nakasave ba ganing 1 billion ang Pasig and mas dakol na ipamudmud na tabang ang mayor, si Mayor Vico Sangunyan, dahil napupunta sa tao ang mga savings. Alright, so Bako sa sadiling bulsa kan trapo. Right, so panahon mo so Doc Pat, ibig sabihin zero corruption. Yes, aram an iyan dyan. May mga nanguuyag, may gatry, pero hilingon nyo tabi ang records kan Katsu. So mga gapara pang-uyag, puro man sana, kumbaga, pang-uyag na lawgaw, pero aram kan mga taga-Katsu, aram kang mga taga-accounting, kang mga taga-finance yan, kung ano ang kalinigan na ginibo ni Dr. Asanza. Piga-intriga baga, maski so panao ko, nahari sa sadiling bulsa na mga ham. Maski so mga medical missions ko, nahari man sa sadiling bulsaan mga gamot. Piga-intriga kang iba na, ay, hari da sa Katsu ang pondo. Excuse me, daitabi ning mga hari sa pondo ning gobyerno sa mga ham na pinanaon ni Dr. Asanza sa loob ng 3 taon. Gabos na empleyado iyan natatauan, gabos na mga extension services programs na pupunduhan, hali sa sadiling bulsa, hali sa mga donasyon ng mga amigo, mga supporters ni Dr. Asanza. Kung gigibuhon palan na matanos ang satuyang mga programa, mahihiling tabi kang mga kahimanwa, mamamati ninda ang tunay na serbisyo. Hilingon tatabi isang yan. Ang problema, daiman talaga nakaarabot sa mga barabarangay ang tabang. Hilingon nyo ang libreng gamot. Puntahan nyo ang mga BHWs, ang mga barangay tabi. Daining libreng gamot dyan, magpunta ka sa IBMC. Ririsitahan ka, mabakal ka. Bakong zero balance billing ang nangyayari. Babag-uhon tatabi iyan. Parinason ta ang IBMC, haharion ta dyan ang political patronage sa mga pag-appoint kang mga tao, nganing professionalized ang services, talagang mamati kang mga kaimanwa na gaasikaso sinda. And bako sa na yan, mawawara ang demoralisasyon kang mga professional medical health workers ta sa IBMC muda sa ibang distrito kasi mamamati ninda, aw piga-atamanan talaga sinda. Bako ng mga pigaralaog sa mga political leaders o mga aki, mga ward, kang mga ward leaders ninda, iyo mga pia-akomodar. Nawawara ang professionalism at nagiging start iyan kang demoralization kang serbisyo sa satuyang civil service tabi digdi sa probinsya. Yeah. Sundan ko po yan kasi syempre ang health services ang saro sa importante sa Catanduanes kasi dead end kita. So ano yung mga possible na solusyon mo kasi para at least madiklag yung FMC and down the line matsuportaran sa mga nasa hararo yung lugar? Sir, first, hilingon nyo ang IBMC. Tapag naglaog ka dyan, nasa mga pasilyo na ang mga pasyente, kahilak man talaga. And then bakong available ang mga gamot, pabarakal sinda sa sadiling bulsa. Pero so, kung igwaning eficiente tabi, ginibo yan na economic enterprise. Pero napapabayaan man, nalulugi. Ta siguro ang prioridad sa sadiling mga negosyo ninda. Bako man so talagang pag-focus kung paano mapapakaray ang serbisyo kang IBMC. So anong solusyon po doon? Para... Ang saro sa pigahiling ta na magkaigwaning paagi na maibalik ini sa kumbaga sa governance ng DOH and then ang mga serbisyong pampubliko mapatanos ta na magkaroon ng available na budgets para sa mga libreng gamot sa mga barangay, pati sa IBMC and district hospitals, kung igwaning 14 million para sa confidential funds. Hariun tatabi iyan, ialokarta, ang pondo na iyan sa pagbakal ng libreng gamot para sa mga kaimanwa. Ta iyo man ang mas prioridad. Ang tao pag naghilang na, perdi nagabos. Pero kung makusog iyan, makapagtrabaho tabi. So dapat asikasuhon talaga tabi kan sa tuyang mga nasa gobyerno ang mga serbisyo na ini.
Ano na ang nangyayari tabi? Pati na ang concrete? oxygen piga negosyohan. Ano tabi ang mga irestorya tungkol sa oxygen sa EBMC? Si sayang supplier kaan. Si sayang ga corner kaan. Ang mga gamot si sayang ga corner kaan. Prangkahan kita tabi. Tamahiling ta nga taday na kaabot ang serbisyo sa satuyang mga kahimanwa. Kung mahari ta ining mga problema na araw ka ini, sa pagpapagobyerno dahil matanos ang nakatukaw, malilinig tabi iyan, magiging maayos ang serbisyo, buda sa satuyang kaplanuhan na magkaigwaning mobile health services. Ang mangyayari, ang pag-check up, ang mga laboratory services, pwede nang gibuhon sa mga barabarangay. Idarata sa inda. Ang nangyayari panahon yan, tabi, Sir Ferds, gusto ninda na namamalimos ang mga tao kahimanwa sa inda. Alright. So, Kahilak man. ano yung posisyon mo naman na kasi sa ibang kandidato gustong ibalik sa DOH ang pamahala? In case tawang kanin tsansa ni mga katandunganon, ano yung magiging scenario? Retain as economic enterprise? Anong magiging mekanismo po? Gigibuhon tatabi ang paagi na maibalik sa DOH ang pamamahala kayan. Kasi lugi as of now ga abono ang probinsya dyan. So kung mahari ini, dakulang bagay tabi. The same manner with the district hospitals? Or Ang mga district ABMC lang? hospitals tabi, ang sitwasyon, hilingon nyo. Ano yun? Ibabalik mo rin? The same with the ABMC or retain? Ang kaplanuhan tabi na magkaigwaning prioridad na ang DOH ang talagang namamahala sa healthcare system sa bilog na probinsya, except sa mga barangay levels na kaipuhan, igwaning suporta ng libreng gamot. Ngunyan, kung hihilingon nyo tabi, kahilak kan mga tao na papabayaan ini. Sa Pandan, ang mga ang mga hospital beds donated pa ni Senator Vera. Hamak paan? Nainot paan ki Senator Tatad. And yet, daitabi na babago. So kaipuhan talaga, igwaning sistema na maasikaso ini, na mariparo ini, taiyo man ang kalidad ng serbisyo sa satuyang mga kahimanwa tabi. Alright. Kahilakan mga tao. So ililinaw ko lang na Gabos, pati District Hospital, including ABMC, ipapamanage sa lado kan DOH. Iyo tabi, na igwa kita ng koordinasyon ng Marinas, tanganing ang serbisyo, maipadara talaga tabi Apo. sa mga kahimanwa. Alright. Another one, kasi saro pa yan sa problema ta pag-abot ng bagyo. Wara permi kita din na syempre, natural yan, na pigabagyuhan, yung tubig, yung kuryente, anong possible programa ta dyan para ma-restore ka agad or ma-maintain daw nagabagyo? Ang nangyayari tabi, kasi pag nagbagyo, brown ang tubig ta. No? Okay. Sa Katso tabi, igwa kami ng catchment basin na pagka nagbagyo, nakokolekta ang mga tubig, napoprocess, piga resupply sa mga buildings tabi. Bakong itom or brown ang galuwas na tubig kasi naproseso ito, kaya mampalan. So, although bako siyang potable, ang kaipuhan, igwa kita ng sistema sa satuyang mga lalo na sa mga ospital tabi. Takong daisin ning supply na tubig, paano ang serbisyo sa mga pasyente tabi? Kahilak. So ini tututukan na ma-upgrade ang mga serbisyo na araw kaini, mga infrastruktura digdi sa isla, tanganing ang serbisyo talagang marinas. Ang nangyayari ngunyan, pabayaan ta sana. Bahala na ang PhilHealth, bahala na ang BIWAD kung ano ang mangyari kung bagyo, gahalat kita. Samantalang halimbawa sa Katsu, kita ang saro sa mga pinakainot na university sa bilog na Pilipinas na igwaning sadiling solar farm. Na maski magbagyo, igwa kita ning supply ning energy, ning kuryente. Kaya nga ni baga pag brown out sa bilog na isla, sa gapurunta ang mga tao. Aw gapurunta ang tabi sa Katsu, tanakit charge diyan. Taigwaning solar farm naga-supply maski papano ning elektrisidad maski na sa kalagitnaan ning bagyo. Kung nagibo tabi ini sa Katsu, nga taday tagibuhon halimbawa sa EBMC para may solar farm na or at least solar power na maka-supply duman. Hanapan ng iba pang alternative sources of power. So ang problema ngunyan may kinalaman sa
gasolina, nahalangkaw na presyo ang gasolina. Gobyerno gabakal sa ning gasolina, halangkaw kang presyo. Ang PhilHealth kumbaga gadepender man sa gasolina iyan. Kaya apektado. Kaya ini talaga piyatutukan ko ang pagpababa ning presyo ning gasolina. Ngata, taaram taman sana kung sisayang ganegosyo uya ning gasolina. Kung ika halimbawa, may conflict of interest, ang negosyo araw ka iyan. Tapos ika man ang nasa gobyerno. Dahil na kita paglokoho na, nadangog tabaga ang sabi, nag-divest na ngaya siya. Aw kisay ka nag-divest tabi sa ago mo, sa kapamilya mo, aw pagparibod mo tabi, kung ika maging gobernador, pagparibod mo sa imong harong, divested ka ngaya, yung piyasabi mo sa publiko. Pero pag abot mo sa harong, divested ka, imposibleng dahin nyo paghurunan sa laog ning sa indong kwarto ang tungkol sa pagninegosyo kan pamilya nindo. Kaya dahi tabi paglukuhon ang mga katandunganon, tabako manapatal ang mga katandunganon. Alright. Alisto, maurag ang mga katandunganon para marisa ini na ay may problema, may conflict of interest. Iyo man baga sa pagreresiko kan abaka, iyo man sa pagpepresyo kang abaka. Kung hilingon mo sa luwas tabi, 120 per kilo ang tunay na presyo ng abaka. Guranungon yan ang barakalan digdi, 58, 78 per kilo. Ang markahe, 120 per kilo sa luwas. So anong kalokohan iyan? 'Di ba? Pigaloko sana. Muklat na ang mga tao tungkol tabi digdi. Right. Kung hilingon man tabi ang pagrisiko, Sir Ferds, sa bilog na Pilipinas, daiman an uso ang mga pagrisiko, uya sanaan pinauso sa katanduanes ang pagrisiko. Kaya kung kita magiging gobernador, saro sa mga inotanghalion, ipagbabawal ta ang pagrisiko sa abaka. Ngunya nag-ikot kami, Sir Ferds. Nakahuron ko mismo ang mga abakaleros para hagot na makahilak talaga na ang ibang ani gapurunta na sa Manila ta dumana sa naga-construction workers. Hinapot ko, sabi ko, ang pagre-risiko, ining hababa ang presyo. Ang sabi sa kuya ay, Dokpat, igwa na naman sindaning bag-ungon yan para lalo mabawasan ang babayadan sa mo. Igwa nga yaning OT. Sabi ko, OT, overtime pay. Bako nga ya, Dokpat. Ang OT, so mga pagkinilo, babawasan pa, nirisiko na, babawasan pa otro, ta ito da ang mga nasa dulo na baging bako manaparantay, guguron tingon, babawason sa pagkilo na naman, bawas na naman sa babayadan. Kadakol ni mga strategies tabi, ng mga naisipan ng mga negosyante na sa dulo, napapaglalangan, kumbaga, nasa saruan ang mga parahagot, ang mga ordinaryong tao uya sa isla. Dapat gibuhon tang patas ang pagsiserbisyo asin ang oportunidad sa paghanap buhay sa satuyang mga kahimanwa. Hahaliun tabi ni Dr. Asansa ang mga bakong patas na mga gibon na mga polisiya digdi sa satuyang isla. Patungkol dyan sa mga halimbawa sa mga van operator, sa mga toda, gigibuhon tang patas ang laban. Tasangon yan tabi, igwa tabing franchise ang Cat Island, day daw ako ning nabasa na LTFRB number. Pero igwa ning mga espesyal na mga akomodasyon na pati sa mga ruta ning satuyang mga tricycle drivers nga tanaagawa na sinda ning hanap buhay. Sa Bacolod halimbawa, ang mga tricycle drivers, ang mga van operators tinawaning opsyon na sinda ang mag-organize sa sadiri ninda bilang kooperatiba, tapos sinda man ang buag kang transport na services pareho kang bus duman sa lugar. Pero uya, ang nangyayari, ama daaning probinsya. Kung ika ama ning probinsya, kita bilang mga magurang baga, so isusubo ta na sana, ihuhungit ta pa sa satuyang mga aki. Iinuton ta na makakaon ang satuyang mga aki. Uya sa satuyang probinsya tabi mga kahimanwa, muklat na kita. Baliktad ini. So sa Indo na sanang isusubo, so kadiit nyong hanap buhay na sari-sari store. Kung pwedeng agawon-an, igwasindang pangapital, kahila ka mo. Alright, mawawaraan. Hilinga ang van operators. Inagawa na kan sa inyang ama mismo, ning hanap buhay. Baliktad. Anong klaseng gobernador, anong klaseng pamamayo yan? Kay Dr. Asan sa tabi, bawalan. Unfair sa na competition, may conflict of interest. Hahaliun ta si Dr. Asansa, bako na kontraktor, bako ga negosyo, kaya makasiguro kamo na si Dr. Asansa tunay na patas ang magiging oportunidad ninyo tabi digdi sa isla.
So, yung intervention ng government, kasi syempre, ang mga negosyante kay puhan tayan. So, anong mechanism? Araw kayo itong duman sa pag-abot sa pigasabi mo na gasolina, paano i-approach yung mga negosyante? Kasi all the regulation Dapat patas ang oportunidad, So, ano yung Sir Ferds. intervention May ease ng- of doing business dapat. Dapat, within 24 hours, paka-file ninda, sabihon mo na sa duwang aldaw, dapat nagaruluwas na ang mga permit. Pero aram taman sana na may mga pagkakataon na nag-apply ka, patas na pag-apply. Pero ang nangyayari, piga bitin-bitin, piga adalan. Tapos pag mata mo na sana, so piga apply kong negosyo. Negosyo naman hinda. Iyo, igwa ba ganing mga ilistorya dyan? O, kinuan ngayang padi. Baad lamang medyo makalapit-lapit sa kusina. Kinuang padi. Nag-aramigo. Tapos siyempre may handaan. Medyo buyong na, piga pakaon na. So ano padi, namitan mo ini ang pares na sa kuyang piga negosyo. Masilam ngaya. Masilam. Medyo hararom na ang banggi. Sabi, masilam talaga ini padi. Pwedeng itao mo sa kuya ang recipe mo tabi kay ining pares mo. Anong sabi ka so padi? Padi, hariman nga ka ini. Kung itao ko sa imo ang recipe ka ining pares ko, baad sa aga, igwa ka naman ng parisan. Iyo, nakaguyo na sana ang mga tao. Ang nangyayari, monopolyo talaga tabi ang nangyayari, uya. So, harion ta ang bakong patas na pag ninegosyo, uya, itauta ang oportunidad sa mga kasaladayan. Hinguha man, igwa man ning sari-sari store. Hilingon mo tabi ang saladay naan. Pag ang sari-sari store pinagbuksan, pigahapot ko, pero tabi ang tax na piyabayadan nindo taon-taon. 12,000 tabi, kasaday-saday kang samuyang sari-sari store, dokpat. Pero 12,000, antimano ang piyabayadan mi, daian pwedeng tamahigpit ang BIR. May mga permits pa kaming piga-proseso, gabarayad kami kaiyan. Ang saro sa hapot ko tabi, isihon ta, gurano tabi ang piyabayadan na tax, kan pinakadakulang mall digdi na isitaman kung sisay ang tagsadiri. Hilingon tabi kang BIR iyan, ikumparar kung patas. Kung mahiling ta na, arog ka ini ang mga negosyong garalaog dyan, tapos inisa na ang pigabayadan nindo, unfair baga. So, hilingon tabi, tanganing pag nahiling kang nagogobyerno, mapapatas ta ang sitwasyon. Magiging balanse tabi na ang oportunidad nakapunta sa mga kasaladayan. Suportahan tatabi ang mga hanap buhay kang kasaladayan. Tasangon yan, daiman tabi sindaning atensyon na pigatao dyan. Nga ang prioridad ninda, ilingon nyo tabi, ang mga negosyo ninda, gadarakol. Ang negosyo ninda, dyan sa Gugon halimbawa, na nagbaraha na nga ni dyan sa sentro dahil ang mga kadipaan nagkatarambunan. Hilingon nyo tagadarakula. Pero hilingon nyo ang serbisyo ng gobyerno, ang EBMC. Oh my God, anong klaseng serbisyo na igwa? Anong klaseng pagpapadalagan sa EBMC? Tadaiman talaga natututukan iyang ipiyasabing economic enterprise. Pero ang mga negosyo ninda, gauroswag. Ibig sabihin, ang atensyon, poder, pigagamit sana para mag-uswag, supan sa dili. Kay Dr. Asan sa tabi na bakong negosyante, na bako man na gabakal ng mga abaka, na bako man na nasa construction, masisiguro tabi kang mga kahimanwa na ang atensyon ni Dr. Asansa 100%, 200% nasa pagserbi tabi sa mga tao. Nasa pagserbi sa tuyang mga kahimanwa. Okay, going after election, kasi siyempre, tawang mapili. In case manalo ka, anong treatment mo sa mga LGUs na bako mong kapartido in due time? Tangan masuportahan sa mga LGUs po sa mga munisipyo. Si Dr. Asan sa tabi igwaning Katanduan Sustainable Development Program. Iyo ini ang parte kan sa tuyang plataforma kung sain pigalatag ta ang master plan or ang kumbaga direksyon kang pag-uswag development plan para sa satuyang isla na sustainable tapiga respetar ang environment, dahil magapamina uya, dahil ng mga illegal mining na tutugutan, siguraduhon na talagang ang pag-alaga sa environment yaon dyan.
And ang masisiguro ta, ang lambang municipal government tabi, LGU, sa laog kan sa tuyang isla, tatawan kung ano ang pangaipo kan mga kahimanwa duman sa lugar. Sisiguraduhon na daining mga political patronage na hihilingon. Taang nangyayari, halimbawa, aaramtaman sana ang mga gibok ang trapo. Bako man sana anuya sa bilog na Pilipinas. Kung sisay ang kumpadre, kung sisay ang kaalyado, iyo ang tatawaning mga pondo. Iyo man ang, maski da ikaipuhan kang munisipyo, pero sa hiling ninda, magakaimo kita dyan. O dyan ko idara. O sa imo ko ta kaalyado ta ka, kita na ang mahuron. Hahalion tatabi yan. Patas sa kada munisipyo, hihilingon kung ano ang pangaipo. Kumbaga, ang mangyayari, equitable distribution ng resources. Na without magigitang sarong regards pamilya. sa political affiliation. Without that political affiliation na pigasabi na nagiging basihan ning sa indang pagdistribuer ning tabang o pondo kan gobyerno, kan probinsya. Dapat may plano ka. Si Dr. Asan sa tabi, klaro ang plano sa Katanduan Sustainable Development Program. So diyan malalatag na, ini ang kaipuhan diyan sa lugar na iyan. Kaipuhan, makaabot ang pondo naan. Regardless kung ano ang pigahagad ning mayor, pero isita na bako man kaipuhan kang sa indang mga constituents. Daytaan tatawaning pabor. Ang gigibuhon ta, ang mas kaipuhan mo tabi dyan, tapigabaraha ka mo dyan, ining diki. O di, sa diki kita ma-focus. Tatarabangan ta hanggang duman sa Senado, hanggang duman sa Kongreso, igwamang kitang mga kaamigo na mga mapunduhan ini. Pero so tama tabi na naaayon sa development plan na pigaapudta para sa isla. Igwa ning master plan, igwa tabi ning malinaw na direksyon na pagpoprograma ning development digdi sa isla na sustainable. Alright. Lastly, yung peace and order kasi sa royan sa naka-threat duman sa development, ano ang comprehensive na plano niya to para ma-maintain or ma-preventaran sa mga criminality? Aram nyo tabi, maliban sa mga crimes of passion, no? Itong mga kumbaga behaviors na talagang may impluensya ng psychological problem, halimbawa, maliban dyan, ang halos kadaklan na problema sa criminality has something to do with poverty. So dapat ang aksyonan talaga ning sa tuyang gobyerno digdi na ma-address ang livelihood concerns kang sa tuyang mga kaimanwa. Kung igwa ning kaplanuhan, pareho ning economic zone, inda daw ta pig para delayan, pig para korontra, kan mga trapo. Isitaman kung sisay ang nagkontra dyan. Tapos ngunyan, gaburuag na akala mo sindaang misaya kan sa tuyang isla, pero nagkontra. 6,000 jobs ang potential kutan na maging hanap buhay na matatao sa mga kahimanwa kan economic zone. Pero pig para derelay ninda. Pero kita, dahil maning environment clearance, dahil maning development permit, gataka kita, ta itong pribadong negosyo, kaso dakulang negosyante uya na makusog sa mga trapo, aw inda nga tatasigi sana, okay. Samantalang ang economic zone kang sa tuyang probinsya, dai pigatugutan. O hilingan niya, yan dapat kutan atabi, Sir Ferds, ang makatabang sa satuyang mga kahimanwa, mga fresh graduates dyan, maski ani mga estudyante, pwedeng makapag-OJT dyan na mga advance ang mga facilities kang mga locators kutan sa tuyang economic zone. Pero dai piga kontra, ta anti-development ini, ingata, ta ang gusto ninda, ang mga tao uya, pobre sana, magapalimos sana sa mga trapo permit, tanganing kaput ninda sa riog. Palayaon tatabian sa tuyang mga kahimanwa. Tapano, pag ang mga tao, ang mga kahimanwa, igwa na ning marinas na hanap buhay, dahil naman an sa inda mga para palimos. Buda ang style ninda, hilingon mo ang mga trapo, ang styling trapo. Mahagad ka ning tabang, mapila ka, 4 na oras. Tatawaan ka ngaya, mabuot ngaya, tamatinabangon. Tatawaan ka ning 500. Na masahe ka ng 200, di 300 man sana ang nakaabot sa imo, sa pamamalimos mo. May problema, tangata, tadai mo isi ang mga trapo, mapa-reimburse paan, 1,500. Hilingon mo, 1,500. Di 1,000 ang napunta sa bulsa niya, ang naitabang sana, 300 duman sa tawo. Ang problema sa trapo tabi, napiya pa, luwas paninda na baging ayang sinda ang mabuot,
Kung magiging muklat tabi ang mga kahimanwa, mahiling ninda, pigasaruan tabi kamo, piga-abuso kamo. Hilingon nyo, bakuan na mabuot, tabakuan na tabang ang napupunta, piga-negosyo pati ang pagtabang. Yan ang dakulang problema sa mga trapo tabi. Bako sa nauyan sa katanduan sa bilog na Pilipinas kaipuhan maikorehir talaga, kaipuhan mamuklat kita na ay sala ini. Takong igwa talaga, halimbawa sa katanduan ng Sustainable Development Plan ni Dr. Asansa, nakaplano na ang serbisyo, dai mo na tabi kaipuan na gadon. Igwa ka na ning health card na marireceiver, na iyan, weekly or monthly, aram na kan mga regional or district health units, kan mga BSW na, ining si Pulano, na nga ipo ini kada simana, ning araw ka ining mga maintenance na mga gamot. Tatawan ta na. Nga ta nagigibo ini sa iba. Igwa ning blue card, ning yellow card, na identified ang mga tao na dapat suplayan na ning gabot. Pero dai ini piagibo tabi, bako ining pigataw aning interest, nga ta, pag serbisyo ini sa tao dai man sinda ning kita dyan, dai man sinda ning magiging SOP dyan. Kaya yan tabi, mga kahimanwa, magimata kita. Taso mga piga SOP na napupunta sa bulsa ning trapo, yan dapat ang nakapunta na serbisyo tabi sa mga kahimanwa na libre. Kaso, daiman unavailable uya sa isla. Dai pagsabihon na bakuan na posible, tangata ta sa ibang lugar nagigibo. May mga panalmingan kita kung nagigibo sa iba. Ngata ta dai uya posible. Purbaran nyo tabi ang sarong Pilipinong gobernador na talagang ang pigaisip itong matanos na paggogobyerno. Tamahiling nyo tabi, tulong taon sana mahiling nyo ang kaibahan sa 19 nindang pamamayo, sa 19 nindang pamumuliti kauya na daiman gauswag maski diit ang mga pobre mga tios na kahimanwa. Alright. Purbaran nyo tabi si Dr. Asansa, tamahiling nindo, iba man palaan, na porbahan sa katso, nahiling ang pagkakaiba, kan sa tuyang pamamayo. Ano daw kung gibuhon tatabi ini sa bilog na isla, tanganing ang benepisyo, ang pagkakaiba na nangyari, ang pagpapatanos na nangyari, dyan sa katso, maski anong panguyag ninda da inyo ang paniwalaan, aram taman ang record. Adyan, ang COA report, mahihiling ninda na daima na involved sa corruption si Dr. Asansa. So, nahihiling na pag malinid ang pamamayo, marinas palan ang nagiging impekto sa mga constituents. Mahigit 600 tabi, 643 ang na-promote, ang na permanente sa katso. Bilangon nyo tabi sa 19 years na pamamayo ninda. Piraman ang na-permanente dyan. Daiman makaabot ng 600 plus. Nga ang gusto ninda, taon-taon, igwaning JO, kaput ka sa riog, maparinyo ka, tapag gakontra ka ngaya, ay dai ka na irinyo. Bakuan na professionalization ng sa tuyang civil service tabi. Ang piagibo ni Dr. Asansa, ang pagkakaiba, mahiling tabi kung ano ang nangyari sa katso. Panalminga na, yan ang mangyayari sa bilog na isla tabi. Purbaranta, tamahiling nindo ang pagkakaiba. Mahiling nindo na pagmatanos ang paggogobyerno, ang benepisyo nakaabot sa tao. Alright. So, lastly, Doc Patrick, kasi aramta ng kampanya talaga medyo toxic and syempre yaon dyan so intramurals of campaign both, no? So, tanganin medyo magkaigwa mo yung ideya, naigwa kita yung sportsmanship. So, siguro, ano pong nahiling mo na mga positive din na pwedeng ipadagos mo sa administration ng COA administration? Ang nahiling ko na pwedeng ipadagos itong pagpapakaray sa Kapitolyo. Ipadagos ta ito, bako na programa ninda, kundi programa sa katso na ipadagos sa Kapitolyo. Kung nilinig tatabi ang katso, pag abot dyan sa Kapitolyo, lilinigon tatabi iyan. Mawawara ang korupsyon dyan. Ano man ang ipadagos, ang serbisyong overdelayed, ang mga lapang bagas, ang mga yero na pagkaninipis na hanggang mo niyan dahil pa nakaabot, hihilingon tatabi. Kung igwaning sarong marinas na gustutang ipadagos, iyo ito so kontribusyon nin mga ordinaryong mamamayan sa kasalukuyan na gobyerno na digdi sa isla. Iyo ito ang gusto kong ipadagos. Paigtingon pa. Iyo ito ang marinas na dapat mangyari, na magkaigwa sindaning boses, na magkaigwa sindaning partisipasyon, na bako sindang kaput sa riog kang namamayo. Palayaon ta na tabi ang mga sadilita. Pag abot ning Mayo 12,
malaya na tabi ang Katanduanes. Independence Day ini na masasabi kan Katanduanes. Malaya na kita sa paggogobyerno na kung may gibo kita, day tabi kamo gasawa kaan. Halimbawa, bako na kamong mga malayang individual uya ang mga Katandunganon. May ginibo ka, may pinost ka. Aw igwang maapod sa imo. Hoy, nag-like ka ngaya duman. Nga ta bawal? Oh, kumbaga may pig-post ka na bako man na may kinalaman duman sa inda, pero gasuporta ka sa sarong bagay na sa hiling mo marinas, ipaapod ka, pupuntahan ka ning barangay, ning kapitan o kagawad na kapot ninda, pati sa mga kapamilya mo, haraputon kung ano, iyan ba ang paggogobyerno na gusto tatabi uya sa isla? Aw, kakaiba ini. Kakaiba ining pamamaagi ninda na baging kaipuhan, sunod-sunuran ka sana. Palayaon tanatabi ang mga sadilita, mga kahimanwa. Dai na kita tabi dyan sa dati sana. Mabago na kita. Pilipino na ang magiging gobernador tatabi pag abot ng Mayo 12. Kaya maging muklat kita, siguraduhon na sangunyan, aram tana kung ano ang dapat ang baguhon. Aram tana na dapat kita gabos, magkasararo para ang tunay na pagbabago tabi digdi sa isla makaabot na. Imukna tana ang tamang gobernador sa satuyang isla na ang iisipon sana ang pagserbisyo bako ang pagnegosyo, na ang iisipon sana ang pag-ataman sa mga kasaladayan, pagtaoning patas na oportunidad sa pagnanegosyo bako ang pagsulong kan dinastiya na halos bilog na sana na pamilya, iyo na ang adyan. Ang sabirak, halimbawa, makaisip na, tangata man ta makuha kaning bakong taga-Birak na leader. Dapat, so talagang tunay na taga-Birak. Ngata man ta makuha kita ning bako man tunay na Pilipino para maging gobernador kang sa tuyang isla. Dapat maisip man ning mga Katandunganon, dumang kita sa Pilipino tabi, sa tunay na Pilipino. Mga kahimanwa, si Dr. Patrick Asan sa tabi, ang sa indong gobernador, numero 2 sa balota, dai tabi paglingawan. Sa Mayo 12, malaya na ang bilog na Katanduanes, kitang mga Katandunganon tabi, muklat na ang natatada na sa inda, so mga bahog-bahog tabi ninda. Muklat na kita, dai magparatubod sa mga fake news peddlers ta isi tatabi kung ano ang gibokaan. Bahogan, kaya iyan ang mga pigaparataram ninda. Pero sa mga talagang alisto, maurag, mga urago ng Katandunganon, aram tanatabi. Silensyong laban, silensyong hiro, igwamaning mga talagang muklat na, buda makusog na ang buot, gabos iyan pag tiripon-tipunon tatabi, pag abot ta sa presento sa Mayo 12 tabi, pag iribanan ta ang sarong magayon na kausa, ang pagporbar sa sarong bagong Katanduanes tabi. Imukna ta ang tunay na Pilipinong gobernador tabi, si Dr. Asansa, numero 2 sa balota. Alright, any cordial message sa mga kalaban mo sa gubernatorial post? Well, kung mahiling nyo man tabi, pati sa tuyang Ilyas Dance tungkol sa pagpapababa ng gasolina, ginibuhan pa ning kung ano-anong kalukuhan, o isi man kang mga tao tabi na ang mga panguyag nyo dayan gaapektar sa kampanya ni Dr. Asansa, lalo sa nang nahihiling kung anong klase tabi ang sa indong trapong pamumulitika. Ang nahihiling ko tabi, Sir Ferds, okay. ang mensahe ko sa sainda, ang pagtaramtabi ning totoo ni Dr. Asansa, bako iyan na panguyag. Kaya ang cordial message ko, kung habo nyo tabi na mataraman kamo ning pareho ni Dr. Asansa na prangka, talagang nanindugan para sa mga kahimanwa, kung habo nyo na pigaprangka kamo kan katotohanan, aw magriwat tabi kamo ning gibon nyo, patanuson nyo tabi ang pamamayo nindo, halion tabi ang mga salang gibo, digdi sa isla, tangani ang masasabi ni Dr. Asansa sa indo. So, talagang mga marinas na dapat ikasabi kung marinas man ang gibon nindo. Pero sa ngunyan tabi, naarog kaan ang gibon nyo, tios ang mga kahimanwa, aw talagang makadangog tabi kamo ning prangka kay Dr. Asansa, bakuan tabi na panguyag, tama play victim na namanaan mga kahimanwa. Si Simon ang dapat ang kahilakan, mga sadilita,
Milyon-milyon ang laman kang mga bulsa kaan, kahilakan nyo. Mahilak tabi kamo sa sadili nindo. Mahilak kita sa mga kasaladayan na halos urual daw ang pigalaban ta, ano ang kakaunon kang sa tuyang pamilya. Ma-play victim, mataram-taram sa mga barangay. Pigauyagan ngaya kami. Ang pagsabi ning totoo, bakong panguyag tabi. Ang pagsabi ning totoo, pagkurihiraan nganing magimata kamo, nganing maisipan nindo na ano daw ang tamang gibuhon. Ngunyan kung nagimata na kamo, kung talagang piga-atenderan nyo na ang kasaladayan uya sa isla, then yan tabi ang marinas na gibuhon nindo. Bako suma-play victim tabi. Ta ini tabi mga kahimanwa ining ga pahilak-hilak sa indo, ga santo-santito tabi, partian kang mga taktika ninda nganing mapabilog ang mga utak nindo. Muklat na tabi, mga katandunganon, mga uragon kita, dahil kita magpadara sa mga pahilak-hilak pag play victim naan. Pero limpak-limpak na salapi ang mga laman kang bulsa, ang pagninegosyo talagang gaunlad sa inda. Panuman kita, kahilakan tatabi ang mga sadirita, mamuklat tabi kita. Alright, so thank you so much, Doc